Sa nakaraang video, nag-uunahan ang mga inosenteng sibilyan papasok sa castle para makatakas. Dahan-dahan naman silang sinusundan ni Alice, na parang mismong kamatayan ang humahabol sa kanila. Umiiyak, nakikiusap, at nagmamakaawa sila para sa awa. Please, Alice, huwag mo kaming patayin, please patawarin mo kami. Pero makalipas lang ng 2 segundo at kalahati, lahat sila ay bumagsak. Wala ni isa mang nakaligtas. Ang pasukan ng castle ay nabalot ng dugo at bangkay. Simula noon, tuluyan nang naging isang fallen angel si Alice. Mula sa malayo, napanood ni Lin Tian ang lahat at napabuntong hininga. Bakit parang eksena ito mula sa kwento ni Jesus? Isang buhay na ginugol para iligtas ang sangkatauhan, tapos sa huli ay ipapako sa krus ng mga taong iniligtas niya. Isang malaking kaibahan lang, wala si Alice ng banal na awa ni Jesus. Sa halip na tanggapin ang kamatayan, mas pipiliin niyang mamatay ang buong sangkatauhan. Sa sandaling iyon, nabalot ng dugo ang buong katawan niya habang malamig siyang naglakad papasok ng castle, ang mga mata niya ay matalim na parang talim ng espada. Sa loob ng castle, katatapos lang ni Avril, isang makapangyarihang mage, na talunin ng isang 4-armed goblin. Tumilapon palabas ng castle ang katawan nito dahil sa spell niya, at nag-iwan ng malaking butas sa pader. Kahit nanalo, halos maubos na ang lakas ni Avril. Nalugmok siya sa pagkadismaya habang nakatanaw sa labas ng butas, pinagmamasdan ang labanan. Hindi niya inakalang talagang ta-trader ni Alice ang sangkatauhan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapahamak ng ganito. Balang araw, kapag naging great mage ako, magbabayad silang lahat, bulong niya habang pinupulot ang gamit niya. Alam niyang hindi siya mananalo, kaya nagpasya siyang dumaan sa isang lihim na lagusan. Pagbukas niya ng pinto, bigla siyang natigilan. May isang maliit na goblin na nakaluhod, yakap-yakap ang maliit na espada, nanginginig at humahagulgol. Pagkakita sa kanya, agad nitong binagsak ang espada at nagmakaawang umiiyak. Please, huwag mo akong patayin, hindi ko na uulitin, pakiusap, hayaan mo akong makaalis. Sobrang lakas ng iyak nito, halos maligo sa luha at sipon ng mukha, nakakaawa pero kasuklam-suklam rin tingnan. Napakunot noo si Avril, puno ng inis at pandidiri. Swerte mo ngayon, pero wag na wag kang magpapakita ulit sa akin. Tinalikuran niya ito, pakiramdam niya, mababaho lang ang kamay niya kung papatayin pa niya. Mabilis siyang bumaba papuntang basement dahil patay na lahat ng sundalo. Alam niyang magugulo ang sitwasyon kapag pumasok na ang mga goblin. Pero pagdaan niya, biglang nagbago ang mga mata ng maliit na goblin, naging malamig at puno ng pamatay na intensyon. Tumalon ito sa likod ni Avril at sinunggaban ang leeg niya gamit ang matutulis na ngipin. Anong? Napatras siya, pilit sinasandal ang sarili sa pader, pero nanghihina na ang mga tuhod niya. Rumaga sa ang dugo mula sa leeg niya, walang tigil. Mamamatay na ba ako? Putik ka, hayop na goblin, ayoko pang mamatay. Nasa mukha niya ang matinding takot habang mahigpit na tinatakpan ng sugat, nanginginig ang buong katawan. Doon nagsalita ang goblin, sabay ng isang nakakalokong tawa. My lady, ang pagkakamali mo ay naging masyado kang mayabang. Hindi pala ordinaryong goblin iyon, si Lin Tian pala, naka-disguise. Ginawa niya iyon para maiwasan ang maingay na labanan na maaaring makatawag pansin kay Killan sa basement. Sa masikip na lugar na iyon, malaking disadvantage para sa kanya kung maglalaban sila ng harapan. Ngayon, nanginginig na si Avril sa takot habang dumadaloy ang luha. Pinagsama ang matinding sakit at ang unti-unting paglapit ng kamatayan, halos tuluyan na siyang bumigay. Hindi niya akalaing ang kawawang goblin kanina ay isa palang tuso at mabangis na halimaw. Napangisi si Lin Tian. Hindi ko pa rin nakikita ang magic book, pero hindi rin masama ang madiskubre ang mas interesting na bagay. Lumapit siya, may misteryosong tono. Ngayon, habang mainit ka pa, hindi naintindihan ni Avril kung ano ang ibig sabihin nun, basta ang alam niya ay takot lang ang namumutawi sa puso niya. Please, huwag mo akong kainin, hindi ako masarap, pakiusap. Hayaan mo akong mabuhay. Alam ko kung saan nakatago ang magic book, ayoko pang mamatay. Sa sandaling iyon, para na lang siyang batang umiiyak at nakikiusap para sa buhay niya, sa isang goblin. Umupo si Lin Tian sa tabi ni Avril at dahan-daang nagsalita. Bakit ka takot na takot? Hindi ba kanina gusto mo pang hulihin ang Sword Saint at lipulin lahat ng goblins? Umiling si Avril ng desperado. Sinabi niya na ginawa lang niya iyon para makuha ang suporta ng mga tao, hindi iyon ang totoo niyang paniniwala.
Paulit-ulit siyang nakiusap kay Lin Tian na palayain siya. Ngumiti ito ng malamig. Dalawang mukha ka. Iba-iba ang sinasabi mo depende sa sitwasyon. Paano ako magtitiwala sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Avril sa sobrang takot at panghihina. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Lin Tian na lumaban, mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang kamay nito at isinampol sa pader sa likod. Mabagal at sinasadya ang bawat kilos niya. Marami ka pang kailangang matutunan. Buti na lang at kakasimula mo pa lang bilang Lord, kung hindi, siguradong madidisappoint ang mga tao mo. Nang maramdaman ni Avril kung ano ang plano niya, nanginginig siya sa takot. Pero dahil sa matinding pagkawala ng dugo, wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang mangyayari, paulit-ulit na nakiusap, halos mangiyak-ngiyak. Isang kakaibang sensasyon ang damaloy sa utak niya, halo ng sakit at kakaibang sarap, na parang kidlat na tumama. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Pagkatapos, narinig ni Lin Tian ang boses ng system. Life plus 200, Attack plus 80, Defense plus 100. Muling nagsuot ng damit si Lin Tian, may bahid ng pagkadismaya. Masyadong mababa ang stats na nakuha niya. Hindi niya inakalang mahina pala talaga ang babae, kaya tuloy nagduda siya kung talagang umabot na ito sa level ng Purple Hat Mage. Pero hindi na siya nagtagal mag-isip, dahil biglang may malakas na ingay mula sa likod. Demonyong goblin ka, anong ginagawa mo sa Avril ko? Isang malakas na alon ng magic ang sumabog at dumiretso sa kinaroroonan ni Lin Tian. Mabilis siyang gumamit ng skill, naglabas ng malakas na energy blast para saluhin ang paparating na magic orb. Sumabog yun at itinapon si Lin Tian ng ilang metro palayo. Lumabas si Killan, puno ng galit ang mukha. Hindi niya matanggap na isang goblin lang ang nanakit sa kanyang apo. Maging si Lin Tian ay agad nagtaas ng depensa. Nang makita ni Killan ang walang buhay na katawan ni Avril, tuluyan na siyang nabaliw sa galit. Basurang goblin, buburahin ko ang lahi niyo sa mundong ito, isinusumpa ko. Pero bago pa siya makapagcast ng barrier, isang nakakakilabot na presensya ang lumitaw sa likuran niya. Bago siya makagalaw, isang matinding atake ang tumama at tumilapon siya sa pader, na nag-iwan ng malaking butas. Mula roon, isang pulang liwanag ang sumilay. Nagsisigaw si Killan, puno ng puot at sakit. Pinatay mo ang mga dapat mong protektahan. Ngunit iyon na ang huli niyang mga salita. Ang espada ni Alice ay dumiretso sa kanyang dibdib at ipinako siya sa lupa. Malamig, walang emosyon, at tila yelo ang mga mata niya habang tinitingnan ang gulo sa paligid. Nang makita iyon, napalunok si Lin Tian, hindi niya inaasahan na matapos maging fallen angel si Alice, magiging mas nakakatakot pa siya kaysa dati. Napatay niya ang White Hat Mage bago pa ito makapagcast ng kahit isang spell. Lumapit si Lin Tian kay Alice. May natitira pa bang papatayin? Wala na halos, sagot naman ni Lin Tian, may bahid pa rin ng kaba. Salamat sa pagod mo. Pagkatapos, bumaba sina Lin Tian at Ephraim sa underground chamber. Tinahak nila ang mahabang pasilyong bato hanggang makarating sa isang maliit na silid na puno ng bookshelf at mga librong pang magic. Nakasalansan din ang mga ginto at iba't ibang mahahalagang gamit. Sinabi ni Lin Tian kay Ephraim na maaari niyang kunin ang kahit anong gusto niya. Yumuko si Ephraim ng malalim at nangakong mag-aaral ng mabuti para mas palakasin pa ang sarili, upang mas maglingkod siya ng maayos sa kanya sa hinaharap. Pagkarinig sa mga salitang iyon, bahagyang ngumiti si Lin Tian at tumango. Sa sandaling iyon, nakatutok lang ang atensyon niya sa bundok ng ginto na nakatambak sa loob ng silid. Hindi niya inasahan na ganito kalaki ang makukuha niya. Kahit na walang silbi ang kayamanang ito sa mundo ng tao, nananatiling karaniwang currency ang ginto sa mga demi-human na sibilisasyon, tulad ng kaharian ng mga dwarf at kaharian ng mga elf. Samantala, sa kabisera ng Lionheart Empire, isang baso ng alak ang nalaglag mula sa kamay at nabasag sa sahig. Ang dahilan, dumating na sa palasyo ang balita tungkol sa pagtataksil ng Sword Saint. Mabilis na hinugot ng hari ang kanyang espada at sumigaw sa galit. Paano magagawa ni Alice na sumama sa Goblin Army at patayin maging ang mga sundalo at sibilyan? Kung kahit isang salita sa ulat mo ay kasinungalingan, ipapapatay kita. Sabihin mo ulit, totoo ba lahat ng sinabi mo? Kahit nanginginig sa takot, mariing kinumpirma ng sundalo na totoo ang lahat. Hindi akalain ng hari na ang pagpatay sa isang batang goblin ang magdudulot ng ganitong sakuna. Habang nanlalaki ang mga mata ng hari sa pagtataksil ni Alice, biglang sumugod sa throne room ang isang mage, hingal at balisa. Ibinalita niya na tuluyan ng bumagsak ang lungsod ng Killenburg.
Nang umatake ang Goblin Legion, sa gitna ng desperadong depensa ng mga Killing Mage, sinira ni Alice ang kanilang Heavenly Gate. Pinatay niya ang libo-libong sundalo at sibilyan, kasama na mismo ang mga Killing Mage. Para bang isang martilyo ang tumama sa dibdib ng hari. Ang dating matatag at marangal na pinuno, ngayoy tila naging estatwa sa kanyang trono. Hindi siya makapaniwala na ang isang marangal at mabuting Sword Saint ay tatalikod sa sarili niyang lahi para ipagtanggol ang mga goblin. Humugot siya ng mabibigat at galit na hininga, kumakalabog sa Holy Sanctuary na parang leon na nagngangalit. Kayong mga demonyong goblin, gusto niyo bang wasakin ang aking imperyo? Sa tingin niyo ba may kapangyarihan kayong gawin iyon? Ipadala ang mensahe, utos ng hari. Ipunan ang lahat ng ministro. Ako mismo ang mag-iimbita sa Pope. Lumakad siya palabas, mabigat ngunit maringal ang bawat hakbang. Makalipas ang ilang sandali, sa Royal Council Hall, nagtipon ang lahat ng maharlika, lords, at generals. Sobrang tindi ng tensyon na para bang mahirap huminga. Alam na ng lahat ang pagbagsak ng Killenberg. Ngayon ay araw ng pagluluksa, isang araw na dapat ilagay sa kasaysayan. Hindi natin dapat kalimutan ang sakit na ito. Mula sa oras na ito, idinedeklara natin ang digmaan laban sa Goblin Tribe. Babawiin natin ang Sword Saint. Muling babangon ang lungsod ng Klingberg mula sa abo. Sabay-sabay na sumigaw ang buong bulwagan, digmaan laban sa Goblins. Bawiin ang Sword Saint. Ibalik ang Killenberg. Ngunit isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw. Kaya pala ako ipinatawag ng inyong kamahalan. Pero alam niyo ba na ang pagdeklara ng digmaan sa Goblins ay katumbas ng pagdeklara ng digmaan sa Great Tomb? Tinitigan niya ang hari ng may pagtataka. Ngunit matatag ang sagot ng hari. Wala na raw siyang maraming oras, pero bago siya mamatay, iiwan niya ang isang lupaing payapa at ligtas para sa kanyang mga tao. Ang Great Tomb ay isang malaking kapahamakan na hindi na dapat hayaang mabuhay. Biglang napalitan ng mabigat at balis ang katahimikan ng kaninang sigla. Alam ng lahat, ang Great Tomb ay hindi lang basta banta, ito ay isang bangungot. Mas delikado pa ito kaysa Goblins. Nauunawaan na nilang lahat na dapat silang maging handa na magsakripisyo para sa digmaang ito. Kapag nabigo sila, mabubura ang imperyo sa mapa ng mundo. Maging ang Pope ay napilitang sumang-ayon. Tumayo siya at nagutos, ipadala ang mensahe sa lahat ng Holy Temple. Ipunan ang lahat ng puwersa. Tipunin sila sa puso ng imperyo. Nagsimula ang malawakang paghahanda ng hukbo. At sa naglalagablab na mga mata, idineklara ng hari, kung nasa panig natin ang Diyos, muli nating makakamit ang tagumpay para sa Lionheart Empire. Samantala, maraming goblins ang bumalik mula sa raid at nakapasok ng malalim sa loob ng Great Tomb. Nagdala sila ng napakaraming yaman, sapat para mabuhay at umunlad ang Goblin Tribe ng matagal. Pagbalik ni Lin Tian sa kanyang tribo, laking gulat niya nang makita na naroon na ang man-eating eagle na naghihintay sa kanya. Nagtaka siya kung bakit lumipad ito papunta sa kanyang teritoryo. Ipinaliwanag ng man-eating eagle na iniutos ng Hunord One na dalhin siya sa Great Tomb. Tiniyak nito na wala siyang dapat ikabahala. Bagaman medyo nabigla, hindi tumanggi si Lin Tian. Sumakay siya sa kanyang dragon at sabay silang lumipad ng man-eating eagle, dumadaan sa madilim na kalangitan. Sa ibaba nila ay isang malamig na lupain, pero sa kabila ng lamig ay natatakpan ito ng luntiang halaman, isang tanawing tila imposibleng mangyari. Sa tuktok ng isang bundok ay nakatayo ang isang napakalaking kastilyo. Nagtanong si Lin Tian kung anong tribo ang nakatira roon dahil mukhang masagana sila. Ipinaliwanag ng man-eating eagle na ang kastilyong iyon ay itinayo ng mga werewolf. Ang kanilang hari ay isang level 10 beast. Dahil sa pag-uusig ng simbahan, napilitan silang tumakas at dito na nanirahan. Gayunpaman, hindi sila sakop ng pamamahala ng Great Tomb. Namangha si Lin Tian, hindi niya inakala na may werewolf sa mundong ito. Napagtanto niyang hindi lang pala 4 na lords at mga halimaw ang nasa Great Tomb, kundi marami ring ibang lahi. Naalala rin niya ang mga chismis tungkol sa alitan ng werewolves at vampires at nagpasya na sisiyasatin ito sa hinaharap. Di nagtagal, nakarating sila sa isang madilim at wasak na kastilyo. Bumaba si Lin Tian kasama ang man-eating eagle, at narinig niya ang langit-ngit ng mga butong na dudurog sa ilalim ng kanyang mga paa, mga bangkay na nagkalat sa paligid. Inutusan niya ang dragon na manatili sa labas, saka pumasok kasama ang man-eating eagle. Pumasok sila sa isang magic formation na agad nag-alerto kay Lin Tian, pero kalmado lang ang man-eating eagle. Ipinaliwanag nitong isa lamang itong magical elevator na maghahatid sa kanila sa master.
Umangat ang kakaibang elevator, dumadaan sa maraming palapag. Minsan ay tila lumulutang sila sa kawalan, napapalibutan ng kadilimang kayang takutin kahit sinumang matinong tao. Sa huli, nakarating sila sa pinakamataas na palapag, isang napakalawak, madilim, at nagyayalong lugar na parang dambuhalang libingan. Pagtingin ni Lin Tian sa paligid, nakita niya ang iba't ibang lahi ng kakaibang nilalang na nakatitig sa kanya, lalo na ang mga halimaw na sobrang laki at hirap unawain. Ang buong lugar ay tila isang napakalaking monster farm. Biglang umurong ang mga halimaw, lumilikha ng landas patungo sa gitna. Mula roon, sumiklab ang isang napakalakas na presensya. Sa gitna, nakaupo sa isang trono na gawa sa mapuputing buto, ay isang nilalang na may nakakapang-inig na aura. Ito ang Lord ng Great Tomb, isang level 100 Bone King, master ng necromancy at dark magic, na may kabuuang power rating na 9,999. Napangiti ng pilit si Lin Tian habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi niya maisip kung paano natalo ng mga tao ang ganitong kalakas na nilalang at napilitang pumirma ng kasunduan. Agad siyang yumuko ng magalang at nagsimulang bumati. Magandang gabi, o gwapo at marangal na Ginoo, tunay na kahangahangang master. Umiling lang ang maniting eagle, masyado raw casual ang mga salita ni Lin Tian at baka mapahamak siya. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, isang malambing na tawa ang umalangaw sa silid. Isang babae na nakaupo sa tabi ng Lord ang ngumiti ng mapanukso. Oy, kaibigan, mukhang nagkamali ka. Ang Lord namin ay isang babae. Napahinto si Lin Tian. Ang nakaupo pala sa Bone Throne ay isang reyna. Nagsalita ang White Bone Queen, narinig ko na sinakop mo ang lungsod ng Killenberg at kahit ang Sword Saint ay napasama mo sa tribo mo. Ang mga gawaing ito ay tunay na kahanga-hanga sa aking paningin. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.